Nilalamig ako. Pwede mo ba akong yakapin para uminot tong katawan ko? Uminom ka na lang ng kape para pagpawisan ka. Suwestyon niya at bahagyang itinulak ang baba nito dahil sobrang lapit na mukha nito sa mukha niya. Natatakot ka ba sa akin? Hindi. Yakapin mo ako kung talagang hindi ka natatakot sa akin. Kaya sandalian ka nalang magpayakap. Pasukin mo siya sa kwarto niya tapos ikaw ang gusto ko. Wika nito at mabilis na kinuha ang braso niya at sa pilitang humiga roon. Araw-araw, ganito na magiging setup natin ha? Araw-araw? Nagpapatawa ba ang babaeng ito? Hindi na niya hahayaan na maulit ang ganitong bagay dahil bibili siya ng maraming padlock sa kwarto niya para hindi makapasok. Ultimong anino nito. Matulog ka na. Tama na yung kakadasal mo. Ano ka ba? Sita nito. Nagdadasal ako para gumaling na ako. Sagot niya pero ang totoo ay ito ang ipinagdadasal niya. Tumayo ka nga muna sandali. Lakasan mo nga yung aircon dahil ang init ng pakiramdam ko. Bakit? Ano bang masakit sa'yo? Yung pagkalalaki ko. Langiya. Yun sana ang gusto niya sabihin kaya lang wala siyang balak na isatinig iyon dahil baka mapahamak ang alaga niya. Tung ulo ko lang. Itotodo ko ba yung aircon? Oo. Okay na. Pwede na ba ulit akong humiga sa tabi mo? Kapag sinabi ko bang hindi, susundin mo ko? Hindi. Nakangisi nitong sabi at kagaya kanina ay humiga ito sa braso niya. Ang mas ikinaiinis niya ay kung saan nakakarating ang kamay nito na akala may manyakis. Kaya ang ginawa niya ay hinuli niya iyon at mahigpit na hinawakan. She was torturing him for Dom's sake. Kung hindi lang mangkukulam ang babaeng ito ay baka kanina pa ito umiiyak sa kanya. Kaya lang ayaw niya magkaroon ng lahing mangkukulam. Kaya pipigilan niya ang sarili niya hanggang sa abot ng makakaya niya. Nauuhaw ako. Wika niya. Pwede bang ikuha mo ako ng tubig na maiinom? Gusto mo rin ba na makakain? Gusto mo bang ipagluto kita? Oo, sana. Okay lang ba sa'yo? Hindi naman talaga siya nauuhaw at nagugutom. Ang gusto niya lang ay lumayo muna ito dahil nakatayo ng pagkalalaki niya. Salamat. No problem. Nang makalabas ito ay inis siyang bumangon at umupo. Ba't ba tumatayo ka? Inis niyang pagkausap sa pagkalalaki niya na parang tanga. Hindi ka pwedeng tumayo-tayo dyan dahil mangkukulam ang babaeng gusto mong pasukan. Kapag pumasok ka roon, ay baka hindi ka na makalabas. So sobrang inis niya, mabilis siyang tumayo para maligo sa sarili niyang kwarto nang sa gano'y mawala ang init na nararamdaman niya kahit pa nga malakas naman na ang aircon sa library niya. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong init at ang malala pa ay sa mangkukulam niya nararamdaman. 3 oras yata siya nagbabad sa ilalim ng shower bago niya napagpasyahan na lumabas na para magbihis. Kung hindi pa siya nakaramdam ng lamig ay hindi pa sana siya lalabas sa banyo. Na makapagbihis ay pabagsak siyang umupo sa ibabaw ng kama niya habang nakayuko. Naisip niya na baka siya ang baliw at hindi si Mirasol. Kapag nakita siya ng mga kaibigan niya sa ganitong anyo ay siguradong mamamatay ang mga iyon sa kakatawa, lalong-lalo na sa Santillan. Sir Kevin. Mabilis siyang napabaling sa direksyon ng pinto nang tawagin ni Mirasol ang pangalan niya. Ang akala niya ay natulog na ito dahil sa tagal niya sa banyo pero gising pa pala ito. Baka gusto niyo pong buksan itong pintuan niyo. Tinatamad siyang tumayo para pagbuksan nito ng pinto at pagkatapos ay kinuha niya ang tray na daladala nito at inilapag niya iyon sa bedside table niya. Salamat. Ipinagluto kita ng vegetable soup para mawala na yung sakit ng ulo mo. Galing ako sa library pero wala ka na doon kaya dumiretso na ako dito. Salamat ulit. Matabang niyang sambit. Kumain ka na para mawala na yung sakit ng ulo mo. Makakatulong din yan para makatulog ka na. Kung hindi mo kaya, sabihin mo lang para masubuan kita. Kaya ko na. Salamat. Okay. Hindi ka pa ba matutulog? Matutulog na. Sige na, pumunta ka na sa kwarto mo. Pagkatapos kong kumain ay matutulog na rin ako. Salamat ulit dito. You're always welcome. Mabibilang lang talaga ang pagiging seryoso nito. Ngayon kasi nakangisi na naman ito. Ang akala niya aalis na ito dahil pumunta ito sa direksyon ng pinto pero pumunta lang pala ito para i-double lock iyon. Dito ako matutulog. Hihintayin kitang matapos na kumain para sabay tayong matulog. No, pumunta ka sa kwarto mo at doon ka matulog, babae. Sikmat niya pero pinamewangan lang siya nito. Kasya naman tayo dito sa kama mo ah. Anong problema? Kung ayaw mo ako makatabi, fine. Hindi ako tatabi sa'yo basta dito ako sa kama matutulog. Napakatigas ng ulo ng babaeng ito. Hindi ako yayakap sa'yo, no? Arte mo.
Habang kinakain niya ang ginawa nitong vegetable soup ay pagulong-gulong ito sa ibabaw ng kama niya. Panaka-naka rin itong niyayakap ang bawang niya. Sa ibabaw kasi siya ng kama niya nakaupo ngayon. Ay, sorry, di ko sinasadya na yakapin ka. Palusot nito. Ang bango mo kasi kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko. Matulog ka na. Walang emosyon niyang sabi. Pigilan mo yung kaharutan mo kung ayaw mong magsisi sa huli. Mabait lang ako kaya pinagbibigyan kita. Pero may hangganan ng kabaitan ko kaya huwag mo ko sagarin. Oo na, matutulog na ako. Good night. Nang matapos siyang kumain ay humiga na din siya. Sinadya niya na hindi patayin ang ilaw para makita niya ang mga ginagawa nito o ang mga binabalak pa lang nitong gawin. Hindi ako nakakatulog kapag bukas ang ilaw, sir. Pwede bang patayin ko na lang yung ilaw para makatulog na ako ng mahimbing? Napabuga muna siya ng hangin bago siya pumayag. Pagpatay nito ng ilaw ay nagtalokbong siya ng kumot. Nagharang din siya ng mga unan sa pagitan nilang dalawa. Good night, mahal ko. Sir Kevin. Sweet dreams. Kita na lang tayo sa panaginip. Patulog ka na. Natutulog na nga ako, di ba? Natutulog pero ingay-ingay mo. Nag-good night lang naman ako Wala naman ako ibang sinabi kung hindi. Sa pagkakataon ito ay bahagya niya itong hinampas ng unan. Ay, mapanakit. Kilalakang tao nananakit ng babae. Hindi ko intensyon na saktan ka. Gusto lang kitang patahimikin dahil gabing-gabi na pero ang ingay-ingay mo pa rin. Matutulog na ako. Sabi nito. Nagulat na lang siya na isang iglap ay nasa tabi na niya ito't nakayakap na sa bewang niya ang isa nitong kamay. Huwag mo alisin ang kamay ko para makatulog na ako. Ba't hindi na lang una nang yakapin mo? Ikaw ang gusto ko kaya huwag ka na maingay. Ano bang problema mo sa yakap? Big deal na ba ito sa'yo? Yakap lang naman pero ipinagdadamot mo pa. Namimiss ko kasing kayakap si Kulas. Kaya naman niyayakap kita ngayon. Sino? Si Kulas. Yung kapitbahay kong pogi kagaya mo. Hindi ako si Kilas. Kulas, hindi Kilas. Wala akong pakaalam. Musog ka nga roon. Ito naman, huwag ka na magselos. Ikaw naman lagi kong kasama kaya mas lamang ka kaysa kay Kulas. Isa pa, mas pipiliin kita kaysa sa kanya. Dahil ikaw ang kasalukuyan at hinaharap ko. Ngayon niya napatunayan na mali ang iniisip ni Tita Margaret sa anak nitong si Kevin. Kahit ano kasing panunukso ang gawin niya, ay hindi talaga ito bumibigay. Ang tunay niyang itsura ibinulgar niya na rin pero parang wala itong epekto sa lalaking katabi niya. Mas lamang pa nga ang inis nito sa kanya kaysa sa maakit ito. Ang lamig? Parinig niya kunwari. Ang akala niya yayakapin siya nito pero narinig niya itong mahinang nagmura at pagkatapos ay binuksan nito ang ilaw at may kung anong kinuha sa closet nito. Pagbalik nito ay may mga dala-dala na itong makakapal na kumot at ipinulupot ito sa kanya kaya naman natawa siya. Siguro naman, hindi ka nalalamigin. Paano ako makakatulog kung napakaingay mo? Yakap ang kailangan ko, hindi tong kumot mo. Sige na, alisin mo na to kasi hindi ako makakilos ng maayos. Nalalamig ka, hindi ba? Hindi na. Makita lang kita, nawawala na yung lamig na nararamdaman ko. Nakangiti niyang wika. Huling-huling niya ang pag-ismid nito na mas lalo niyang ikinatuwa. Kapag lagi kang galit, papangit ka niyan. Kapag pumangit ka, mababawasan ang paghanga ko sa'yo. Sige ka. Napakaingay mo talaga. Pwede ba doon ka sa kwarto mo matulog para makatulog na rin ako? Sige na, humiga ka na. Pangako hindi na ako mag-iingay. Sincero niyang sabi dito dahil sobrang sama na ng tingin nito sa kanya. Kapag painamin niya na hindi siya mangkukulam, ay magbabago kaya ang pakikitungo nito sa kanya o mas lalong magagalit. Siguradong magagalit ito sa kanya kapag nalaman nito ang totoo. Patayin mo na yung ilaw para makapagpahinga na tayo pareho. Utos nito na agad naman niyang sinunod. Nang humiga siya, iniyakap niya ito. Hindi naman ito nagreklamo bagkus ay huminga lang ng malalim. Kapag humahaplos ang kamay niya sa tiyan nito ay napapaaray siya dahil pinipitik nito ang kamay niya. Imbis na gumanti siya ay lalo pa siyang natuwa. Napakapihikan kasi nito. Paawak lang naman. Tiyan lang naman ito kaya huwag kang madamot, sir. Siguro kahit magubad siya hindi man lang ito maakit. Gusto mo bang putulin ko ng cutter yung kamay mo? Pananakot nito. Kukulamin kita kapag ginawa mo yun. Ganting pananakot niya. Wala naman ako ibang hinahawakan kung hindi itong tiyan mo eh. Matulog ka na. Magtatrabaho na lang ako dahil hindi rin naman ako makakatulog dahil sa kalikutan ng kamay mo. Huwag mo na kasi akong pansinin. Dami mo kasing napapansin eh. Nakangiti siyang humiga sa dibdib nito at kahit itinutulak nitong ulo niya,
ay mas lalo pa siyang nagsumiksik. Ito kasi ang uri ng lalaki na kahit minamanyak mo na ng konti ay hinding-hindi ka papatulan. Mirasol, ano ba? Shh! Huwag ka na maingay dahil antok na ako. Sabi niya, good night. Bad night. Hindi ko makakalimutan ang gabi na to dahil may mangkukulam naman niya kasi akong katabi. Maganda naman. Gumanda nga, naging manyakas ka naman. Kung masakit ang ulo ko dati, mas lalo na ngayon. Sorry na. Hayaan mo, hindi na ako magiging manyakas bukas. Matulog ka na. Halos 3 oras ko nang sinasabi na matulog ka na pero hanggang ngayon, dilat pa rin yung mga malalaki mong mata. Dahil sa sinabi nito, humiga siya sa ibabaw nito. Kahit patay ng ilaw, ay alam niyang kapwa sila nakatitig sa isa't isa. Sinong malaka mga mata? Hindi mo ba alam na ang mga mata ko ay nagdadala ng kagandahan ko? Ay mali, ito palang mga labi ko. Inalapat niya ang labi niya sa mga labi nito pero umiwas ito kaya naman hinawakan niya ang baba nito para mahalikan niya ito. Saglit lang naman niya itong hinalikan dahil tinutokso lang naman niya ito. What the? Shit! Are you out of your mind, witch? Oh, yan ka na naman. Tinatawag mo na naman akong witch. Kapag narinig pa ulit kita na tinawag akong witch, hahalikan talaga kita ulit. Ay, hindi pala. Magpapalahi pala ako sa'yo para may tagapagmana ako. Kapag nangyari yun, hindi kita bibigyan ng pagkakataon na makatanggi. Sa loob na 1 buwan, ay dapat may laman na itong tiyan ko dahil kung hindi. Tinakpan nito ang bibig niya at pagkatapos ay niyakap siya nito na mahigpit. Sa sobrang higpit ay halos mawalan siya ng hininga. Kung ayaw mong matulog ng kusa, sa pilitan kitang patutulugin. Umaga na lahat-lahat, hindi ka pa rin nananahimik. Manyakas ka na nga, sobrang ingay pa ng bunganga mo. Nang lumuwag ang pagkakayakap nito sa kanya, kinurot niya ang nipples nito, dahilan para magmura ito ng malutong. Makulit ka talaga ah. Pwes, pagbibigyan kita. Maging ang mga hita niya ikinulong nito sa pamamagitan ng mga hita nito. Siguro naman, mananahimik ka na ngayon. Masakit na, hindi na ako makahinga. Luwagan mo naman ng konti, please. At niluwagan nga nito iyon dahil pinakawalan na siya nito. Antok na ako, Mirasol. Sabi nito, marami pa akong gagawin pagkagising ko mamaya kaya sana'y patulugin mo na ako dahil sobrang sakit na talaga ng ulo ko. Ayos lang ba? Pwede na ba ako matulog ngayon? Wika nito na may halo ng pakiusap kaya tinigilan na niya ito. Oo naman. Base sa boss nito ay mukhang may nararamdaman talaga ito kaya naman umusod siyang paitaas para i-massage ang ulo nito nang sa ganooy mabawasan ang pananakit ng ulo nito. Hinihintay niya na umangal ito pero hindi iyon nangyari hanggang sa hilahin na siya ng antok. Mirasol, hapon na. Ano, ganito na lang tayo? Hindi na tayo kakain? Ba't kasi hindi ka pa bumabangon? Nakakahiya kasi sa'yo. Dahil nakapulupot ka lang naman sa katawan ko. Nang bumitaw siya sa pagkakayakap ay bumangon na ito kaya naman bumangon na din siya. Iligpit mo itong hinigan natin bago ka lumabas. Dahil kung hindi, ibibitin kitang patiwarik. Para naman kaya mong gawin yun. Kagaya nga ng sinabi nito ay maayos niyang iniligpit ang mga hinigan nila. Nang makitang maayos na ang lahat ay lumabas na din siya. Hindi niya akalain na 2:00 na ng hapon kaya naman pala kumukulo na ang tiyan niya dahil nalipasan na sila ng almusal at tanghalian. Pagdating niya sa kusina ay nandoon si Mateo. Umiinom ito ng juice at kumakain ng sandwich. Nasaan si Sir Kevin? Tanong niya rito. Wala kasi sa kusina ang lalaki kaya naman tinanong niya ang kaibigan nito dahil sigurado siya na alam nito kung nasaan si Kevin. Pero Sol, ba't ngayon ka lang gumising? Alam mo bang kanina pa ako umiinom ng juice pero hindi pa rin ako nabubusog? Gutom na ako. Yung mga bulate ko binubutas na tong tiyan ko. Pwede bang magluto ka na? Ano bang gusto niyo lutuin ko? Bahala ka na kung anong gusto mo lutuin basta yung masarap. Nang pumasok sa Kevin sa loob ng kusina ay napahinto sila sa pagsasalita. Magluluto ka? Tanong nito na sinagot niya na isang tango. Dude, wag mo muna siyang kausapin para makapagluto na siya. Ba't ba kasi tanghali na kayong gumising? Halos magkasabay lang kayong bumaba ah. Huwag niyong sabihin sa akin na nagtabi kayong matulog kagabi kaya napuyat kayo. Magkaiba kami ng kwartong tinulugan kaya manahimik ka. Tanggi ni Kevin. Masyado kang malisyoso. Bakit parang iba ang sinasabi ng mga mata ni Mirasol? Yung mga tingin niya kasi sa'yo ay parang naka-home base ka na sa kanya. Siya pala naka-home base sa iyo dahil alam kong matano ka. Doon ako sa labas kakain kaya kung magluluto kayo, yung para sa inyong dalawa lang para walang masayang.
Alam niyang sa labasan nito kakain kaya hindi na siya magluluto dahil sasama siya dito. Sir Kevin, sama na lang kami sa inyo. Unfair naman yata kung sa labas kayo kakain tapos kami magluluto pa. Hayaan mo siya, Mirasol. Buhay niya yan eh. Sige na, magluto ka na para may makain tayo. Pagbalik niya, saka na lang tayo lumabas. Medyo madamot kasi ang kaibigan ko na yan kaya hayaan na natin. Hindi pwede yun. Kung aalis siya, dapat kasama niya tayo. Sinanyasan niya si Mateo na mauna na sa labas na agad naman itong nakuha. Huwag ka na magluto. Dadalhan ko na lang kayo ng pagkain. Matagal na 30 minutes bago ako makabalik. Pero kasi gutom na ako eh. Sama mo na lang kami, sir. Magdadala ko ng pera para wala kang masabi. Pakute niya sabi pero tinalikuran na siya nito. Kaya mabilis niya itong hinabol. Kung sasama ka, palitan mo yung suot mo. Dahil kainan ang pupuntahan natin at hindi bar. Formal nitong sabi nang maramdaman nito na nakasunod siya. I'll give you 10 minutes. Kapag wala ka pa, iiwanan na kita. Opo, mahal kong amo. 1, 2. Na mag-umpisa itong bilangan siya ay mabilis siyang umakyat sa kwarto kung saan siya tumutuloy para magbihis. Nang makapagpalit ay tumakbo agad siya papunta sa kinaroroonan nito. Nakapagpalit na po ako, sir. Aalis na po ba tayo? Hindi siya nito sinagot bagkus ay humakbang na ito. Si Mateo ay nauna na sa kanila at medyo malayo na ito mula sa kanila. Galit ka ba sa akin? Is there a reason to be mad at you? Oo, minanya kasi kita kagabi, diba? Ay, hindi nga manyak yun dahil tiyan mo lang naman ang hinawakan ko tapos yung dibdib mo. Hindi naman matatawag na manyakas ang ganoon, diba? Pwede mo ring hawakan tong dibdib ko kung gusto mo. Sabi niya pero dire-diretso lang itong naglalakad na parang walang narinig. Kaya naman kinuha niya ang kamay nito. Hawakan mo na tong dibdib ko habang walang tao. Ikaw pa lang ang hawak nito kung sakasakali. Tumigil ka, pwede ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Gusto mong hawakan ko yung dibdib mo dito sa gitna ng daan? Okay ka lang ba? Wala naman tao eh. Sige na, kung ayaw mong hawakan, idampi mo na lang yung palad mo dito. Uso niya sa dibdib niya. Hindi pa nahawakan to ng kahit na sino, kaya medyo matigas pa. Kung gusto mo ipahawak yan, pumunta ka sa bilibid, tapos lahat ng preso doon padadahin mo. Masungit nitong sabi bago siya iniwan. Ang hirap palang makuha ng lalaking to. Kung ganito kahirap akitin ng lalaking to, ay nasisiguro niyang mali ang pagkakakilala dito ni Tita Margaret niya. Yung iba kasi, kahit manananggal pa ang pakilala ay hindi ito tinatanggihan ng mga lalaki. Samantalang si Kevin, kulang na lang ay ihampas siya sa mga punong nadadaanan nila. Palit tayo ng upuan. Utos niya kay Mateo dahil ayaw niyang makatabi si Mirasol. Doon ka sa tabi ni Mirasol. Kung ano-ano kasi ang gusto nitong ipagawa sa kanya. Mantakin mo ba namang gusto niya ipahawak sa kanyang dalawa nitong dibdib sa gitna ng daan? Tama ba yun? Bakit? Huwag ka na magtanong. Basta lumipat ka sa tabi niya. Kapag hindi ka pa lumipat, ikaw ang magbabayad ng mga kakainin niyo. Ano ayaw mo? Ang arte mo talaga. Kala mo naman virgin pa. Nang akmang hahampasin niya ito, nang upuan ay mabilis pa sa 4:00 na tumabi ito kay Mirasol. Siya ang namili ng kakainin nilang tatlo dahil kung ang dalawa masusunod ay siguradong hindi na naman siya makakakain. Pinili niya ang only buffet para mabusog ang dalawang kasama niya dahil kanina pa ang mga ito nagrereklamo na gutom na. Habang kumakain siya ay nakamasid siya sa dalawa. Ang bibilis kasi nitong mga kumain na animoy nagkakarera. Ang sarap nito. Sinali na ni Mirasol ng pagkain ng plato niya habang nakangiti ito. May gusto ka bang kainin? Ako nang kukuha ko, nahihiya ka. Tama na to. Ba't ang hina mong kumain? Kanina pa yung pagkain na nasa plato mo pero hanggang ngayon hindi mo pa rin ubos. Gusto mo ba ikuha kita ng dessert? Hindi na. Sigurado ka? Oo. Sinasadya niya na hindi tumingin sa mukha nito dahil baka makagawa siya ng isang bagay na pagsisisihan niya habang buhay. Kapag ipinagpatuloy nito ang panlalandi sa kanya. Ba't hindi ka tumitingin sa akin? Kailangan ba tingnan kita? Oo naman, kinakausap kita eh. Kung nagagalit ka dahil minanya kita kagabi, kalimutan mo na. Isa pa hindi naman big deal yun dahil saglit lang naman yun at hindi naman magdamag na pinakaalaman ko yung katawan mo. Sige na, bati na tayo. Kainin mo na yan para may lakas ka mamaya habang nagtatrabaho tayo. Huwag mo nang uulitin yun. Hindi pa siya tapos magsalita ay umiling na ito. Hindi ko may papangako. Depende kapag natukso ko sa'yo.
Isa lang may papangako ko. Hindi kita mamanyakin kapag maraming tao pero kapag tayong dalawa lang, expect the unexpected. Talagang nababaliw na mangkukulam na ito. Ano kayong pwede niyang gawin dito para mawala ang kalandian nito sa katawan? Parang gusto niya tuloy bumili ng ahas tapos ipalapa ito para wala na siyang problema. Pag-uwi natin mamaya, umuwi ka rin muna sa inyo. Dalawin mo yung mga kapatid mo. Tingnan mo kung humihinga pa sila dahil matagal mo na silang hindi inuuwian. Walang kaso sa akin kahit after 5 years ka bago bumalik. Seryoso niyang sabi bago siya uminom ng tubig dahil tapos na siyang kumain. Dude, tapos ka na? Ano ba sa tingin mo? Kumuha ka pa doon, dude. Kaumpisa nga lang namin ni Mirasol eh. Hintayin ko na lang kayo sa labas. Aniya, ayos lang kahit matagal kayo matapos. Basta ang importante, busog kayo. Dude, ikaw ba yan? Ang bait mo ngayon ah. Dahil mo pang nakascroll sa sobrang bait ah. Langya, hindi ko inaasahan na hintayin mo kaming dalawa. Parang gusto ko tuloy umiyak ngayon. Pakas nga ako. Gusto mo ba sapakin kita kahit maraming tao? Kaya ayokong may kasama dahil napapatagal ako eh. Sige na, doon ka na sa labas. Hintayin mo na lang kami ni Mirasol doon. Ingat ka, dahil baka madukutan ka. I love you, dude. I love you, sir. Segunda naman ni Mirasol kaya kapwa niya tinignan na masama ang dalawa. Bilisan nyo ha. Puro kasi daldal ang inuunan nyo kaya matagal kayo matapos. Inismiran niya pa ang mga ito bago siya lumabas ng kainan. Habang hinihintay ang dalawa'y naglakad-lakad muna siya dahil alam niya na sa susunod na taon pa matatapos ang dalawa. Kapag magkasama ka sa mga ito, akala may mga sariling mundong ginagalawan. Sa kalalakad niya ay may nakita siya mga stuffed toy, keychain. Kusang huminto ang mga mata niya sa isang manika na nakataas ang isang kilay na parabang nakatingin iyon sa kanya. Kapag nakita ito ni Mirasol ay siguradong idadagdag nito iyon sa koleksyon nito. 50 pesos lang yan, sir. Napatingin siya sa batang tindera na magsalita ito. Sa tansya niya ay 8 taong gulang pa lang ito. Marami pa pong ibang kulay niyan. Ano po bang kulay yung gusto niyo? Ito. Magkano to? Turo niya sa Snoopy at Hello Kitty plush keychain. 50 po ang isa, pero gagawin ko na lang pong 40 dahil cute po kayo. Sabi nito kaya napangiti siya. Imbes na 80 pesos ang ibabayad niya ay ginawa pa rin niyang 100 dahil alam niya kung gaano kahirap ang magtinda. Sobra po ng 20 ito. 80 lang po yung dalawang yan. Wala ka nang tutubuhin kapag ibinigay mo ang mga iyan na mas mababa. Tinapik-tapik niya ang buhok nito. Kumain ka na ba? Her face looks familiar to him. Hindi niya lang maalala kung saan niya ito nakita. Sa bahay na lang po ako kakain, Mamang Pogi. Salamat po sa pagbili sa mga keychain ko. Kapag naligaw po ulit kayo dito, bumili po ulit kayo ng paninda ko ha. Magkano ba lahat ng iyan? 2,000 na lang po para sa inyo. I am asking for the real price, sweetheart. 3,000 pesos po talaga ito lahat-lahat. Pati itong balde at alambre kung saan sila nakasabit. Ganun ba? Dumukot siya ng 4,000 sa wallet niya. Here, I will buy all your keychains para makauwi ka na at makapagpahinga. Bigla siya nitong niyakap kaya natawa siya at pagkatapos ay hinaplos niya ang may kahabaan nitong buhok. Ingat kang pauwi, okay? Yung pera mo, baka mawala kaya hawakan mo mabuti ang mga yan. Salamat po. Mauna na po ako sa inyo, Mamang Pogi. Nadingala siya nito habang nakangiti. Ingat po kayo. Bye-bye. Habang naglalakad papalayo ang bata ay panakanaka siya nitong nililingon at kumakaway. Kaya ganoon din ang ginawa niya hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin niya. Nang mawala ang bata, inilagay niya sa mga balde mga keychain at binitbit iyon kasama ang alambre. Kanina ka pa namin hinahanap, nandito ka lang pala. Napatingin sa sandalian sa mga bagay na bitbit niya. Ano yan? Wala. Ibinigay niya dito ang alambre para magkaroon naman ito ng silbi. Dalhin mo yan para may silbi ka. Sinilip ni Mirasol kung ano ang laman ng baldeng bitbit niya. Namilog ang bibig at saka ang mga mata nito. Wow, para sa akin ba itong mga to? Sino naman nagsabi sa'yo na para sa'yo ang mga to? Ano kasi na swerte? May pagbibigyan ako nito kaya huwag kang umasa na sa'yo ang mga to. Dude, itapon na natin tong alambre. Pinagtitingin na ako ng mga tao. Oh. Ang dami namang alambre doon sa bahay mo. Nagdala-dala ka pa nito. Reklamo nito habang palingalinga. Paano hindi ito pagtitinginan eh? Mukha itong nagnakaw base sa ikinikilos nito. Nang hindi ito makatagal ay itinapon nito sa damuhan ng bitbit nito at pagkatapos ay lumapit sa kanya at kinuha ang isa sa balde na daladala niya.
Umalis tayo na walang bitbit tapos uuwi tayong maraming daladala? Sir Kevin, ako na magdadala ng daladala mo. Total, sobrang gaan naman yan. Ako na. Ako na lang. Sige na. Pagdating natin sa bahay ko, mamili ka ng gusto mong keychain. Kung ano magustuhan mo, ibibigay ko yun sa'yo. Sige. Pasimple na itong niyakap ang bawang niya patagilid. Mabuti na lang at hindi sila nakita ni Santelian dahil nakatutok ang mga mata nito sa hawak nitong cellphone. That's my way of saying thank you. Kapag hindi mo itinigil yung kaharutan mo, hindi kita bibigyan kahit isa. Nilalambing ka lang eh. Hindi ko kailangan ng lambing mo kaya tumigil ka. Wika niya sa babaeng pangiti-ngiti na halatang nang iinis. Nakakatakot ka. Pagdating nila sa bahay nila ay ibinuhos niya sa ibabaw ng sofa ang mga keychains. Kinuha niya ang manika na nakataas ang kilay at yun ang ibinigay niya kay Mirasol na agad naman itong kinuha. Salamat. Gusto ko pa nito. Ito. Lahat ng to akin na lang. Wika nito sabay tawa. Ang gaganda ng mga keychains. Oh, ito pa Mirasol. Sa'yo na rin ito. Ang ginawa ni Santelian ay binuhos nito mga keychains sa ulo ni Mirasol dahilan para magalit ang huli. Wala ka talagang utak. Sita niya kay Santelian. Ba't hindi mo ibinuhos na maayos sa sofa? Oops, hindi ko sinasadya. Sorry, inutusan kasi ako ni Alonzo na ibuhos sa ulo mo itong mga keychains eh. Wika nito sabay takbo. Alam niyang hindi nasaktan si Mirasol pero mali pa rin ang ginawa ng kaibigan niya. Pumili ka na ng gusto mo tapos yung hindi mo gusto, iwanan mo na lang dyan. Kanino mo ibibigay yung hindi ko mapipili? Sa babaeng nililigawan ko. May nililigawan ka? Oo. Okay. Ibinigay nito sa kanya ang itim na manika. Kaya nang ibigay mo sa kanya dahil hindi magtatagal, magiging ganyan ang itsura niya. This is cute though. Hindi naman siya mapili kaya alam ko magugustuhan niya ito. Akin lang pala yan. Inagaw nito ulit ang ibinigay sa kanya. Gusto ko pala yan. Binili ko yan para sa kanya. Pagsasinungaling niya. Pinapipili lang kita pero inangkin mo ng lahat. Yung mga keychains na ito parang ikaw. Kahit ayaw mo, pag-aari na kita. Gets? At dahil pag-aari na kita, ikikis kita kung kailan ko gusto. At bigla siya nitong hinalikan sa mga labi niya. Nang akmang hahalikan siya nito ulit ay tumayo na siya paakyat para magkulong sa kwarto niya. She's dumb crazy. Mamayang gabi uuwi muna siya sa bahay ng mommy niya para makaiwas dito. Isasama niya rin si Santelian dahil baka may gawin ito sa kaibigan niya. Dude, mabuti naman gising ka na. Kanina pa sana ako aalis kaya lang baka hanapin mo kami ni Mirasol. Bungad ni Santelian sa kanya. Pagbaba niya sa hagdan. Bakit? Uuwi muna ako sa bahay namin dahil miss ko na yung chicks ko doon. Si Mirasol naman ay umuwi muna sa mga kapatid niya. Sa Lunes na lang daw siya babalik kung ayos lang sa'yo. It's fine. Bigla siyang natuwa sa mga narinig niya. Okay lang ba kahit iwanan na kita? Yup. Bakit hindi ka pa sumbay kay Mirasol kanina? Pwede mo naman ako i-text o di kayo tawagan na. Napakabait mo naman. Hinintay mo pa talaga ako magising. Siguro may kailangan ka, no? Uutang ka? Sa wakas ay mag-isa na lang siya. Makapagtatrabaho siya, makakakain siya na maayos at higit sa lahat ay makakatulog siya ng mahimbing. Mahal kasi kita kaya hinintay kitang magising dahil baka umiyak ka kapag hindi mo ako namulatan. Paliwanag nito. O paano? Alis na ako ah. Ingat ka rito. Bye. Alright. Ang sayo mong aalis ako ah. Ba't niya itatanggi kung hindi naman talaga ang totoo? Kung hindi na kaya kami bumalik para maging malungkot ka. Sa tingin mo ba malulungkot ako kapag hindi na kayo bumalik? Sa katunayan nga niyan, sobrang saya ko na umalis pala si Mirasol. Tapos ikaw naman ngayon. Ang saya lang. Alam mo yun? Sige na, alis na ako. Yung sasakyan mo muna palang gagamitin ko dahil naglolo ko yung preno ng sasakyan ko. What? Bye. Ang walang hiya. Paano kaya nito nakuha ang susi niya? Sa bagay, ayos lang yun sa kanya. Mas pipiliin niya pa rin yung peace of mind kaysa sa mga material na bagay. Nang makaalis na ito ay napagpasyahan niya na magtanim ng gulay sa likod ng bahay niya. Mamaya ay doon naman siya sa ibaba magtatanim. He loves planting vegetable when he's free. Kaya naman kinuha niya ang mga buto ng gulay na binili niya noong nakaraang linggo, pati na ang trowel na gagamitin niya.
Nang makuha niya ang mga gagamitin niya sa pagtatanim ay masaya niyang tinungo ang likuran ng bahay niya. Iba't ibang gulay ang itatanim niya para kapag lumago ang mga ito ay dito na lang siya pipitas na lulutuin niya kung sakali. Ngayon niya lang kasi ulit nagawa ang bagay na ito dahil naging abala siya nitong mga nakaraan. Inabot din siya ng 4 na oras bago natapos sa pagtatanim. Kahit pagod siya at pawis ay masayang masaya siya. Nagiging masaya talaga ang buhay niya kapag wala yung dalawa dito sa buhay niya. Pakaramdam niya ay nagkaroon siya ng kalayaan. Nawala lang ang ngiti niya na makita niya si Mirasol sa di kalayuan habang nakakross ang mga braso nito. Nakasuot ito ngayon ng sexy dress na pinaresa nito ng stilettos. She looks like a goddess, but he acts as if he doesn't care about dahil kunway ibinalik na ulit niya ang atensyon niya sa pagtatanim kahit pa nga kanina pa siya tapos. Saan kaya siya nanggaling? Bakit ang sexy niya ngayon? Nakipag-date ba siya? Sunod-sunod na tanong niya sa isip at palihim itong binasadahan ulit na hanggang ngayon ay nakatayo pa din ito at nagmamasid sa kanya. Why is she so beautiful today? Dahil pa nitong model sa suot nito ngayon? Di kayo nagtatrabaho na ito sa bahay aliwan para magkapera? Bakit ba kung ano-anong iniisip niya? Wala naman siyang dapat napakaalam, di ba? Sa halip na mag-isip ay ipinagpatuloy na lang niyang ginagawang pag-arte. Kung may seryoso siya sa pagtatanim, pero yung isip niya ay nakapokus sa secretary niya.